Alexa POV. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Pagkapasok ni Mrs. Charlotte sa opisina ni Luther, kami naman ang pinagbalingan ni Julina. Mukha kami yatang gusto niyang pagbuntunan ng galit niya eh. Well, ikaw ba naman na medyo napahiya sa iba pang mga empleyado dito sa department namin? Talagang maiinis ka. At ito na nga bang nararamdaman ni Julina ngayon? Ikaw babae, Alexa right? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw yung ex ni Luther? Seryosong tanong niya sa akin na labis kong ikinagulat. May narinig akong bulungan sa buong paligid. Gosh, mukhang bibig pa yata ni Julina ang magbubulgar sa nakaraan naming dalawa ni Luther ah. Ano? Hindi ka nakasagot no? Hindi ba't ikaw yung naging babae ni Luther noon? Naging parausan ka niya, hindi ba? Naging bayaran? Malakas ang boses na wika nito. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng mapanghusgang titig na ipinupukol sa akin ng mga kasamahan ko. Pati si Miss Misty ay napatitig din sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Jolina. Pinapaalis ka na ni Sir Luther kaya pwede bang umalis ka na? Mahinahon kong wika pero sa totoo lang, nag-uumpisa ng kumulo ang dugo ko. Bakit ba hindi na lang pinapasok ang babaeng to sa opisina ni Luther? Tingnan mo, nagkalat patuloy. Hindi sana ako napahiya ng ganito sa kung ano-anong pinagsasabi ng babaeng ito eh. Hindi ka pa ba kontento? Kulang pa bang perang nahuthot mo kay Luther at para ka na namang linta na dumidikit ngayon sa kanya? Muli nitong bigkas, hindi ko naman mapigilan ang maikuyumang kamao ko. Grabe ang kahihiyan na idinulot sa akin nitong si Julina. Ang sarap niyang bangasan sa totoo lang. Ma'am, tumawag si Mr. Blanco. Kailangan niyo na daw pong lumabas. Wika naman ni Emerald. Hindi ko napansin ang paglapit niya dahil sa matinding kahiyan na nararamdaman ko ngayon. Bakit siya? I mean, siya ang naatasan ni Luther na itaboy itong si Julina? Dapat mga security hindi ba? Nasaan na ba ang mga security guards at bakit ang tagal nila? Ano bang pakialam mo ha? Sino ka ba para paalisin ako? Hindi ako aalis dito. Hindi mo ba nakita? Kasama ko si Momit, sabay kaming aalis. Sa pagkakataon nito, mataas pa rin ang boses ni Jolina. Talagang mommy ang tawag niya sa mommy ni Luther. Well, hindi nakakapagtaka. After kay Lindsay, mukhang si Jolina na naman yata ang gusto ni Mrs. Blanco para kay Luther. Bilib din naman ako kay Mrs. Charlotte. Hindi tumitigil na mag-feeling Cupid. Buti na lang talaga at tapos ng relasyon namin ni Luther. Hindi ko din kasi talaga feel na magkaroon ng biyanan na ang ugali kagaya sa ugali ni Mrs. Charlotte Blanco. Buti na lang talaga at friends na lang kami ni Luther ngayon. At saka, secretary din pala. Kontento na ako sa ganung bagay. At least kapag ganito, ramdam kong pag-aalaga ni Luther sa akin, hindi ba? At saka, hindi pa ako tapos sa babaeng yan. Sa babaeng malandi na walang ibang ginawa kundi akitin ng fiancé ko. Ang kapal ng mukha. Kaya siguro ayaw na ni Luther na pumunta ako dito. Dahil kung ano-anong pangaakit ang ginawa ng babaeng to sa kanya. Galit na muling bigkas ni Jolina. Ma'am, parating na pong mga security. Huwag niyo na pong hintayin na sila mismo ang hihila sa iyo palabas ng opisina. Huwag niyo na pong hintayin na mas lalo kayong mapapahiya. At saka wala pong katotohanan kung ano man ang sinasabi niyo ngayon. Mag-ingat po kayo. Baka malaman to ni Mr. Blanco at hindi lang ikaw ang malagay sa alanganin. Kung kilala niyo po talaga si Mr. Blanco, alam niyo po kung paano siya magalit. Seryosong wika ni Emerald. Akmang nga hawakan sana to si Jolina pero mabilis tong pumalag. Tumaas ang isang palad nito at akmang sasampalin sana si Emerald. Pero naging maaga pang huli. Nahawakan niya sa kamay si Jolina at patulak niya itong binitawan na siyang dahilan kung bakit muntik na itong sumadsad sa mesa. Narinig ko pa ang mahinang pagsinghap ng mga kasamahan ko sa paligid. Hindi siguro sila makapaniwala sa ginawa ni Emerald kay Jolina. Kahit ako nagulat din ako. Noon pa man nagiging tagapagtanggol ko na si Emerald. Hindi niya talaga ako iniiwan. Nasa tabi ko siya palagi sa tuwing nasa alanganin akong sitwasyon. Walang hiya ka? Sino ka ba sa akala mo ha? Mahal mo bang buhay mo at ang trabaho mo? Babae ka! Galit na sigaw ni Jolina sabay duro kay Emerald. Mabilis naman ako napatayo para sana harapin si Jolina. Pero bigla na lang bumukas ang pintuan ng opisina ni Luther at lumabas to. Anong nangyayari dito?
Ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong nito. Halos umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong paligid na siyang dahilan. Kaya kaagad na nagkanya-kanyang mga staff na bumalik sa kanilang trabaho. Bigla ding tumahimik ang buong paligid at nang mapatingin ako kay Jolina, napansin ko umiiyak nito habang nakasalampak na sa sahig. Luther, tingnan mo ginawa nila. Tinulak nila ako. Pinagtulungan ako ng dalawang babaeng yan. Umiiyak nitong wika na halata namang nagpapaawa lang siya. Not again. Don't tell me na mapagbibintangan na naman ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ang gusto ko lang naman ay tahimik na buhay. Pero bakit ba malapitin ako ng gulo? Nung una si Lindsay, tapos ngayon naman itong si Jolina. Tinulak nila ako, porket hindi ako welcome dito sa loob ng kumpanya mo. Kung bastusin nila ako, ganun-ganun na lang. Umiyak na muling wika ni Jolina. Ang galing niya umarte. Pang-famas din at feeling ko mas magaling siyang umarte kumpara kay Lindsay. Itong si Jolina naman ang nauna, pero kung makapagpalahaw ng iyak ngayon, akala mo siya tong aping-api. Sige pa, galingan mo pang magdrama. Yung kapanipaniwala, yung drama na sigurado kang madadala kami sa kulungan. Hindi ko na mapigilang sabat, nakakaumay na. Ganito na lang palagi. Kung iiyak ako at magmamakaawa at ipaliwanag ang side ko, papaniwalaan ba ako ni Luther? Dati hindi, kaya sure ako na hindi din siguro ngayon. Tingnan mo, Luther! Bastos siya! Bastos ang putik na! Hindi na naituloy pang sasabihin ni Jolina nang walang kaabog-abog na sinampal to ni Emerald. Sa gulat ko, nalalaki ang mga matang napatitig ako kay Emerald. Paano ba naman kasi? Hindi lang isang sampal ang binigay niya kay Jolina. Kung hindi dalawa talaga. Mag-asawang sampal talaga na siyang dahilan kaya dumugong bibig at ilong ni Jolina. Sa bagay, ang lakas kasi ng pagkakasampal ni Emerald eh. Dinig ko pa nga yung tunog. Gigil na gigil at para bang gusto niyang sirain ang mukha ni Jolina. Pero bakit to ginawa ni Emerald? Sawa na ba siya sa buhay niya? Sa harap mismo ni Luther, walang kaabog-abog na sinampal niya si Jolina. Pasensya na boss, masyadong masakit sa tenga at sinasabi niya. At hindi kaya ng sikmura ako na marinig mula sa bibig niya na nilalait niya si Alexa. Porket hindi siya nito nilalabanan. Seryosong wika ni Emerald. Good job. This is a reason kung bakit pinagkatiwala ko sa iyo si Priscilla. Alam kong kaya mo siyang protektahan sa lahat ng oras. Seryosong sagot naman ni Luther na labis kong ipinagtaka. Sa sobrang gulat ko sa nangyari, parang huminto din yata ang pag-function ng utak ko. Bigla akong naguluhan. Anong sabi ni Luther? Pinagkatiwala niya daw ako kay Emerald. Anong ibig niya sabihin? At saka sa sinabi din ni Luther kanina, lumalabas na ako ang kanyang kinakampihan. Tama, ako talaga eh. Walang duda dahil kung naniniwalang lalaking to na akong may kasalanan, hindi ganito magiging reaction niya. Mommy, tingnan mo! Tingnan niyo po! Sinaktan nila ako! Umiyak na wika ni Jolina. Tuluyan na ding lumabas mula sa loob ng opisina si Mrs. Charlotte Blanco. Kasalanan mo din naman. Hindi mo sinunod ang utos sa'yo kanina na umalis ka na. Matigas ang ulo mo. Kaya yan ang napapala mo ngayon. Seryosong sagot naman ni Mrs. Charlotte Blanco. Hindi ko maiwasan na lalong magtaka. Mahinahon kasi ang boses niya na para bang hindi man lang siya nag-aalala sa nangyari kay Jolina. Ano ba talagang nangyayari? Normal pa ba ang pag-ikot ng mundo? Bakit parang kakaiba naman yata ang mga nangyari sa kapaligiran? Luther, mauna na ako. Huwag mong kalimutan kung ano man ang pinag-usapan nating dalawa kanina. Mag-utos ka na din ng tao na magdadala kay Jolina sa ospital. Muling wika ni Mrs. Charlotte Blanco. At ilang saglit lang ako nitong sinulyapan bago to naglakad paalis. Tulala namang napasunod ang tingin ko dito. Ganun lang? Yun lang ang nasabi niya. Ang inaasahan ko din na ipagtatanggol niya si Jolina ay hindi nangyari. Na para bang ayos lang sa kanya na nasaktan ng alaga niya. Tawagan mo si Lance, utos ni Luther kay Emerald. Pagkatapos noon, naglakad to palapit sa akin at tinawakan ako sa aking kamay. In my office. Mukhang hindi ka pa rin nakakabawi sa gulat ha? Seryosong wika ni Luther sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Talagang sobrang nagulat ako. Ang daming mga katanungan na naglalaro sa isipan ko. Samot-sari at hindi ko alam kung paano
mag-uumpisang magtanong. Everyone, kung ano man ang nakita nyo ngayon, ayaw ko na maging issue pa. Go back to your work at ayaw ko marinig kahit na kaninong bibig na pinag-uusapan ang nangyari ngayon. Understand? Dumadagungdong ang boses ni Luther sa buong paligid habang nagsasalita. Yes, sir! Sabay-sabay na sagot ng lahat. Muli akong hinila ni Luther papasok ng opisina niya. At dahil hanggang ngayon, lutang pa rin ang isipan ko. Kaagad na din naman ako nagpatianod. Bago ko tuluyang nakapasok sa loob ng opisina ni Luther, napalingon pa ako kay Emerald na kaagad namang nag-thumb shine sa akin sabay ngiti. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong sa akin ni Luther pagkapasok namin sa loob ng opisina niya. Alanganin naman akong tumango. May bago ka na naman yata ang ka-love team ah. Pabiro kong sagot sa kanya. Galit siya sa akin kanina kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa harap ng marami tungkol sa nakaraan natin, muli kong bigkas. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko sabihin kung ano ang totoo. Feeling ko kasi hindi na healthy ang lahat-lahat, lalo na't nabulgar na sa lahat ang nakaraan naming dalawa nitong si Luther. Ako ang bahala, huwag mo isipin ang tungkol sa bagay na yan. And regarding naman kay Julina, nakausap ko na si Mommy tungkol dyan. Hindi na muling magkukrusan landas niyong dalawa. Seryosong sagot niya. Ayos lang naman sa akin, Luther. I mean, nasa tamang edad ka na. Siguro gusto na talaga ng mommy mo na mag-asawa ka na. Wika ko. Anong ibig mo sabihin? No, I mean, kung iniisip mo na papatulan ko si Julina at susundin ko kung anong gusto ni mommy, nagkakamali ka. Hindi mangyayari yun. Never. Seryosong sagot niya habang titig na titig siya sa akin. Labas na ako tungkol sa bagay na yan. Well, personal mo na yan at ayaw ko ng pag-usapan pa. Seryosong sagot ko sa kanya. Yeah, I think gusto na ni mommy na mag-asawa na ako. Matagal na kasi nila akong inaawitan ng apo. Lalo na sila lolo at lola. Gustong-gusto na nila ako makita na may asawa at mga anak na. Matagal na nila itong hinihiling sa akin, Priscilla. Seryosong bigkas niya habang matiim pa rin siyang nakatitig sa akin. So, ano pang ginagawa mo? Nandyan si Julina. I think she's very much willing na magpakasal sa'yo. Lalo na't boto sa kanyang mommy mo. Nakangiti kong bigkas kahit na ang totoo, may konti akong kirot na nararamdaman sa puso ko. Ewan, siguro dahil hindi pa rin ako ready na makita siyang ikasal sa ibang babae. Kapag mangyari yun, ibig sabihin hindi na pwedeng maging close ako sa kanya kagaya nito. Sure ako na may magsiselos na at ayaw ko naman na akong dahilan para masira ang married life nilang dalawa ng magiging asawa niya. Ayaw ko kay Julina. Hindi ko siya gusto. Maiksi niyang sagot sa akin. May iba akong gustong babae, Priscilla. Muling anas niya. Medyo mahinang boses niya nang sabihin niyang katagang yon. Pero dinig na dinig ko pa rin. At saka, hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin kaya biglang kabog naman ang dibdib ko. Ha? Sino? Kilala ko ba siya? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya gayon sa totoo lang. Para alam ko na kung sinong babaeng tinutukoy niya. Nakikita naman kasi yun sa mga mata niya. Ikaw. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Seryosong sagot niya sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling mabilis ako napatayo. Luther, hindi magandang biro yan. Hindi nakakatuwa. Seryosong sagot ko. Why? Pwede naman hindi ba? Single ka, ganun din ako. Pwede naman hindi ba, Priscilla? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko to inaasahan. Normal days lang ito para sa akin pero bakit umabot sa ganitong topic ang lahat-lahat? Magpakasal tayo, Priscilla, para matigil ng lahat-lahat. Mula noon hanggang ngayon, walang iba kundi ikaw. Aware ako sa mga pagkakamali ko at handa akong bumawi sa lahat-lahat. Sa araw-araw na nagdaan, pinipilit ko sarili ko na magbago. Seryosong sambit niya. Hindi naman ako nakaimik. Sa loob ng ilang taon na nawalay ka sa akin, doon ko mas lalong napatunayan kung gaano kakahalaga sa akin, Priscilla. Mahal kita. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawalay ka sa akin. Seryosong muling bigkas niya. Sa mga sandaling ito, feeling ko nakalutang ako sa alapaap. Wala ding pumapasok na kahit na anong impormasyon sa utak ko. Bigla ko na blanko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Sobrang nagulat kasi ako
Akala ko malinaw na sa kanyang usapan namin noon na friends na lang kami at no more intimate relationship. Kaya lang nagkamali yata ako eh. Hindi ko akalain na maririnig ko pang katagang ito ngayon mula sa bibig niya. Na mahal niya daw ako. Hindi ko tuloy alam kung kaya ko bang paniwalaan ang sinasabi niya ngayon. Sana bigyan mo ko ng chance at sana hindi ka magalit sa akin dahil sumuway na naman ako sa usapan natin, Priscilla. Muling bigkas ni Luther. Kumurap-kurap ako ng makailang beses sabay iling. Hindi ko alam, naguguluhan ako. Lalabas na ako, Luther. I am sorry pero sobrang nabigla ko sa mga sinabi mo ngayon. Hindi ko alam kung ano bang dapat. Hindi ko alam. Mahina akong sagot sa kanya saka ako nagmamadaling naglakad palabas sa opisina niya. Narinig ko pang motoridad na pagtawag niya sa pangalan ko. Pero hindi ko na pinansin pa. Tuloy-tuloy akong lumabas at pagkalabas ko kaagad kong hinagilap ang aking bag at diretsong umalis. Magulong isipan ko, wala akong ibang gustong gawin sa ngayon kundi ang makalayo na muna sa presensya ni Luther. Feeling ko kasi nahihirapan akong huminga dahil sa matinding tensyon na nararamdaman ng puso ko. Alexa, saan ka pupunta? Ayos ka lang ba? Habang naglalakad ako paalis, narinig ko pang pagtawag ni Miss Misty sa pangalan ko. Tumigil ako sa paghakbang at pilit ang ngitin sa labi na hinarap ko siya. Nagpaalam na ako kay Sir Luther na mag-half day lang ako ngayon. Pasensya na, Miss Misty. Mahinang bigkas ko. Ilang saglit natigilan bago dahan-dahan na tumango pagkatapos kong sabihin ng katagang yon. Diretso na ako sa elevator. Pinindot ang buton at hinintay na lang na bumukas nang maramdaman ko ang paglapit sa akin ni Miss Misty. Tungkol ba ito sa nangyari kanina? Miss Romualdez or Alexa, naalala kita. Seryosong wika niya sa akin. Nagtataka ako muling napatitig sa kanya. First day mo pa lang dito sa work, naalala na kita. Ikaw ang kaisa-isang babae na nakita ko na labis na kinababaliwan ni Mr. Blanco. Seryosong wika niya sa akin na labis ko ikinagulat. Naalala mo ko? Ang dating ako? Kung ano at sino ba ako sa buhay ni Luther? Mahinang tanong ko sa kanya. Yes, syempre naman, nung naghiwalay kayo ni Sir Luther at umalis ka. Alam mo bang halos mabaliw si Sir Luther sa sobrang sama ng loob? Kahit dyan sa loob ng opisina niya, umiinom siya ng alak. Halos patayin niya sarili niya sa alak at dumating pa nga sa punto na isinugod at na-confine siya sa ospital dahil sa dami ng alcohol na na-consume ng katawan niya. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko to alam. Wala akong alam. Sana bigyan mo siya ng time na magpaliwanag. Isa ako sa naging saksi kung gaano kakahalaga sa kanya, Alexa. Huwag mo na ulit bigyan ng chance si Luther na muling malulong sa alak. Mahina ng tiyan niya pagdating sa alkohol at ilang ulit na siyang pinaalalahanan ng doktor niya na iwasan ng uminom ng alak at baka yun pang dahilan para mapaiksi ang buhay niya. Muli niyang bigkas. Miss Misty, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kung alam mo lang, sobrang nahirapan ako sa sitwasyon ko noon nung mga panahon na feeling ko isa lamang ako laruan sa kanya. Seryosong bigkas ko. Pero mahal ka niya, Alexa. Mahal na mahal ka niya. Siguro nagtataka ka kung bakit ko to nasabi ngayon. Palagi man akong nasisigawan ni Sir Luther pero siya naman ang dahilan kung bakit gumanda ang buhay ng buo kong pamilya. Siya din ang dahilan kung bakit nakapag-aral ang mga kapatid ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kung masama man siya sa paningin na nakakarami, sa akin hindi. Para sa akin isa siyang hero, kaya ko to ginagawa. Seryosong wika niya. Hindi naman ako nakaimik. Nung muli kitang nakita dito sa opisina, alam mo bang tuwang-tuwa ako? Sa isip-isip ko. Sa wakas, makakangiti na naman ng totoo ang amo ko. At nangyari nga yun, Alexa. Oo, alam ko, nagkamali si Sir Luther noon sa'yo. Sobrang laki ng pagkakamali niya at wala ako sa lugar para makiusap sa'yo na sana bigyan mo pa siya ng second chance. Sa nasabi mo na ikaw ang nagdusa. Pero kaya mo bang makita si Sir Luther na mas lalong malugmok? Ikaw lang ang nag-iisang dahilan kaya hanggang ngayon patuloy na lumalaban sa buhay si Sir Luther. Mahaba niyang bigkas sa akin. Alexa, pag-isipan mo ng mabuting mga bagay-bagay. Everybody deserve a second chance. Lalo na't nagbago na to.
Wala ako sa lugar para sabihin to pero alam mo ba noong mga panahon na umalis ka, patuloy ka niyang sinusubaybayan. Sinisigurado niya na okay ka, na nasa maayos kang kalagayan. Sa kagustuhan niyang sundin ang pangako niya sa'yo, nagkasya siyang tanawin ka mula sa malayo. Naging masaya siyang makita ka kahit sa malayuan lang. Muli niyang bigkas. Hindi ko na namalayan pang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla ako nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Hindi ko alam kung ano bang tama at mali. Nangingibabaw pa rin kasi talaga sa puso ko ang takot. Paano kung mangyari ulit ang mga nangyari noon? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Huwag na huwag kang gumawa ng mga desisyon na labis mong pagsisisihan sa bandang huli, Alexa. Pag-isipan mong lahat. Wala akong ibang hangad kung hindi ang maging maayos kayong dalawa ni Sir Luther. Ako ang saksi sa samahan yung dalawa noon at mas magiging masaya siguro ako kung makikita ko magkakasundo kayong dalawa ngayon. Muli niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Pagkatapos sabihin ni Miss Misty ang katagang yon, dali-dali na siyang naglakad pabalik sa kanyang table. Naiwan naman ako hindi ko malaman ang gagawin ko. Napatitig muna ako sa nakasarang pintuan ng opisina ni Sir Luther bago ako dahan-dahan na pumasok sa loob ng nakabukas na elevator. Bago sumara ang elevator, nagulat na lang ako na bigla na lang pumasok dito sa loob si Emerald. "Saan ka pupunta, Miss Alexa?" Seryosong tanong niya. Dali-dali kong pinunasan ng luha sa aking mga mata saka ko siya hinarap. "Gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko makapag-isip. Sobrang gulo ng takbo ng utak ko ngayon, Emerald." Seryosong sagot ko sa kanya. "Aalis ka? Nang ganun-ganun lang? Paano naman ang boss ko? Baka magpakalasing na naman yun at sa ospital na naman ang bagsak niya." Seryosong wika niya. Kunot-noo ko siyang tinitigan. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinong boss? Sino ba talaga si Emerald? Bakit sa loob nitong mga nakaraang taon, nagmistula siyang anino ko?